Narinig po, Mens? Yes po. Okay po, Mens. So ako po si Mentor Rachel Anases. So, iano ko naman po yung, ano ko po dito, history ko po about sa kung paano ako natulungan ng Amazing Barley. 2019 is na-diagnose po ako ng mayroon akong hyperthyroidism. So, actually, tatlo yung sakit ko na sa akin, 2019. So, meron akong hyperthyroidism. Nagpa-check up ako sa doctor kasi po, nahahalata ko na lumalaki yung mata ko, tapos yung leg ko is lumalaki po siya. So nagpa-check up ako sa specialista dito sa Pusorobio, Pangasinan. Ngayon, nung nagpa-check up ako, sabi ng doktor, may hyperthyroidism daw ako. So ang hyperthyroidism po is nakakangayat po pala. Then nakakawalang ganang kumain. So yung na-diagnose akong ganyan, hindi balance daw yung yung hyperthyroidism ko. So hindi siya balance. Ang unang labas ng result niya is 0.0119. Samantalang po yung range na normal is 0.27.420. So hindi yun normal So lumipat ako nag-second opinion ako sa Villaflor ulit ng specialista ko doon. So si Doktora Irene Cabanting, siya po yung doktor ko doon. So sabi naman niya ulit sa akin, nung nag-second opinion ako, mayroon nga po akong hyperthyroidism. So binigyan niya ako ng gamot na na liotoxamoxin na 50 milligrams. So a total of 200 tablets. So yan, 2019. So almost 6 months ako ng medication dyan. So sabi niya, balik ka sa akin 2020. So yan, hindi ako bumalik ng 2020 dahil po, alam po natin na pandemic po yan before. So mas nakakatakot yun kasi po, virus. So hindi ako, ilang taon ako hindi bumalik doon. So ang sabi ng doktor ko sa akin, nung bumalik ako sabi ng doktor ko sa akin, hindi na nagbabalance yung thyroidism mo. So, ang dami mong tinik na gamot. So, hihinto na natin yan. So, stop mo na yung gamot, sabi niya sa akin. So, yung in-stop ko po siya, kain daw lang ako ng masustansyang pagkain. And a good thing, nakilala ko si Barley naman po noon. May nagpakilala sa akin na inumin ko daw yung Barley kasi maraming naitutulong. So, ginawa ko yun, ininom ko ang Barley. Tapos kumain ako mga sustansyang pagkain ng mga seafoods kasi yun ang sabi ng doktor sa akin. So yan, nung uminom ako ng barley, bumalik ako actually sa kanya is itong taon lang to, 2024. Noong May, nagpa-check up ulit ako. Tapos, nung nagpa-check up ako, nagulat na rin yung doktor ko. Kasi, nung nagpa-check up ako, yung FT4 ko, na pina-check up ko, is 16.60. Yung normal is 12 and 22 range. Naging normal siya yung F4 ko. Tapos yung TCH ko, 0.607. Na sana is 0.27. So at the age of 34 years old, naging normal siya. So nagulat yung doktor. Tinanong niya ako, ano yung ininom mo? Kasi hindi ka na nag-take ng matagal. Ngayon ka lang bumalik. So sinabi ko sa kanya, sinunod ko yung sinabi niya na kumain ako ng mga masustansyang pagkain at kasama ng amazing pure organic barley from Australia kay Maritoni Fernandez. So yan, nilatan yung papel sa harapan ko. Ang sabi niya sa akin, stop mo na yung medication dahil hindi ka naman nag-medication. Normal na siya. So resolved na. Yun. Tapos ang pangalawa ulit, 2022 October. Sumasakit yung tagiliran ko. Tapos yung menstrual cycle ng period ko, first day of my month hanggang sa 3 days, alam niyo po ba na ang sakit-sakit, hindi ako makalakad. Yung tipong namimilipit ako, lagi ako napupunta sa emergency dahil sa menstrual cycle ko na yan monthly. Ganyan, nagpa-check up ako sa Baguio, sa specialista, So nagpa-ultrasound ako, ang nakita ng doctor, right annexal mass considered hydrosalpinx. So ibig sabihin po nun, yung ovary ng babae is dalawa, di ba? Tapos meron siyang fallopian tube. Ngayon, yung sa right is nakikita yung doktor na tubig na nakabarado. So ibig sabihin yan, yung mga babaeng may ganyan is mahirapan silang magkaanak. Yan So niresitahan niya ako ng antibiotic. So sabi niya, balik ka after 1 month. Bumalik ako doon after 1 month. Pero ganito ang resulta ulit. The right annex sa maxis considered para tubular cyst, sabi niya. Tapos, ang sabi ng doktor, hindi daw siya gumaling. Kahit nag-medication na ako ng antibiotic. So yan So hindi lang yon. Nung ultrasound akong inulit, nandun yung tubig sa may tube pa rin sa right ko. Sa right tube ng ovary. Then maliban doon, yung ovary ko, sabi niya, namamaga na.
Tapos, meron siyang nakita sa labas na cyst or dugo na namuo. So, yan. Ang sabi niya sa akin, iraraspa kita. So, iraraspa kita ngayon, so ipapabiopsy mo. So, yun, pinabiopsy ko siya. Ang biopsy pala, pag pinabiopsy mo is 1 week bago mo siya makuha. Bumalik ako dun after 1 week. So, ang resulta ng biopsy po is, sabi ng ganito, consistent with an endocervical polyp with acute and chronic inflammation. So, ibig sabihin yan, kailangan na palang operahan yung ovary ko. Sabi niya, tanggalin na yan. Kasi, delikado daw po yan. Kasi namamagana siya eh. Hindi na niya ako bibigyan ng gamot kasi antibiotic yun. Yung antibiotic din kasi pag nasobrahan, naramihan ng pag-take nun, kawawa naman po yung kidney po natin. So sabi niya, mamili ka. Sabi niya sa akin, mamili ka kung magpapa-opera ka ngayon or uuwi ka. So nagtanong ako sa doktor, magkano yung operation? So ang sabi niya sa akin, 70 to 100,000. So saan naman po ako kuha ng ganun? Alam niyo po parang binagsakan ako ng langit at lupa na ganun yung resulta. So ang ginawa ko, umuwi po ako. Walang kamalay-malay yung parents ko. Yung nangyari sa akin. So hindi ako nagpa-opera. Tapos, yan, nung 2022, doon ko rin nakilala yung Barley. Sabi ko kanina, nakilala ko si Barley. Tinig ko po yun. So nung tinig ko po yun, hindi po ako bumalik sa doktor ko almost 1 year. Nung bumalik ako sa doktor ko, ang akala niya magpapa-opera na ako. Ang sabi pa ng nurse sa akin, ikaw yung di ba operan pero umuwi ka? Sabi niya sa akin, so magpapa-opera ka na ba? Sabi niya sa akin. So hindi po, ang sagot ko hindi po. Magpapa-check up po ako. So yun, nagpa-check up po ako. Ang sabi ng doktor ni ultrasound na ako, yung OB-GYN, si Dr. Oras, ang sabi niya sa akin, nagulat siya. Ang sabi niya, wala na yung tubig sa may right tube mo. Then yung ovary mo, normal na. Tinuturo niya yung screen sa akin, normal na. Tapos yung cyst na meron dito na bukol, wala na din. Sabi niya sa akin. So nung umingiti siya, so ako naman, hindi ako makaimik. Kasi akala ko, hindi pa ako magaling. Tapos ganyan, pumunta ako sa CR. Alam niyo po ba, tumatalon ako sa sobrang saya. Kasi, yun nga po, hindi ko na-expect. Yung Barley is napakalaking tulong sa akin. Alam mo yun na 70 to 100,000 is sa perang yun is hindi natuloy ang opera ko dahil sa Amazing Barley. So, nag-normal po siya. Yun po ang effect ko sa akin. So, sorry kung naiyak ako kasi kung natatandaan ko yun, ang dami kong hirap. Ang dami kong hirap at sakit. So, yan. So, thank you, God. And sabi niya po sa akin, ng doktor, anong ininom mo? So lahat ng doktor na pa-check up ko, sinabi ko yung uminom ako ng Amazing Barley from Australia. So kada inom ko yun, tinatanong ko din sa kanila kung pwedeng inumin. Ang sabi ng doktor sa akin, kung isa akong medisina, hindi ko yan ng organic kasi medicine ang inano ko, ang binibigay ko. Pero kung alam mo na pagpagaling yan sa'yo, ituloy mo lang. So ibig sabihin, agree din po siya doon. Na kahit doctor siya, agree siya sa sinabi niya na iinumin ko rin po yun. So ganyan po kaganda yung Barley at impact na naging experience ko sa dito, sa sakit na to. And pangatlo, meron pa. Magkasunod-sunod din tatlo. Meron akong bukol sa breast left na para siyang jollen. Ngayon napacheck up ako sa Villaflor. Si Dr. Fernandez naman po yun. Yung doctor ko sa Dagupan City. Ang sabi niya sa akin, meron akong cyst sa right at meron akong maliliit na cyst maliban sa malaki. Then dito sa right and left, sa left, meron akong multiple cyst na maliliit. So niresitahan niya ako ng 3 months. 3 months ako niresitahan ng doktor. Na inumin ko yung pampatunaw at yung vitamins para sa breast. So, uminom po ako noon. Pero ang pinag-inom po na doon, hindi ko natapos yung 3 months. 1 to 2 months lang natapos ko. Kasi po yung gamot ay yung vitamins na binigay niya sa akin na isa na pampahealthy daw sa breast is po siya. Magre-react yung tiyan ko kasi may gastro ako. So, in-stop po yun. So, nung bumalik ako sa kanya after year. Bumalik ako sa kanya, tapos bumalik ako sa kanya, sabi niya sa akin, ang bilis matunaw ng inultrasound yung breast ko. Ang bilis natunaw yung mga cyst sa
sa breast mo, sabi niya sa akin. Then, pero itong isa, meron pang natira yung pinakamalaki dati, pero malit na siya. So, sabi ng doktor, hindi naman o-opera niyan kasi hindi siya cancerous. So, yun po. Then, nung bumalik ako, ano daw inom ko kasi po sinabi ko na nag-stop ako ng gamot na pinainom niya sa akin, hindi ko inubos yung lahat. Sabi niya sa akin, ano daw ininom ko. So, ganun din ginawa ko. Sinabi ko na uminom talaga ako ng Amazing Barley. Hindi ako nahihiya kasi alam ko na yung barley na yun is nakatulong sa akin. So, ganun yung history ng buhay ko. So, kita niyo na paano pupunta ako sa ER. So, monthly na nangyayari sa akin ganyan pag sinusumpong ako dati. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, pag mayroon ako menstrual period, alam niyo po ba, nakakalakad na ako, hindi na kagaya ng dati, nakakatayo, nakakain ako mabuti. Uminom ako ng barley every first day ng menstruation ko, nag-ano ko, 4 to 6 sa shape ako. Yun po yung yung lifestyle ko meron akong menstrual period. So ngayon is okay na ako. So ngayon is thank you God and thank you sa I Am Worldwide at sa barley na binigay po sa atin dito. So yun po yung history ko and thank you so much na sana lahat ng na nandito na nabago ay alam niyo po wag kayong matakot na inumin yung barley kasi po bigay po ng Diyos yan sa atin at may malaking tulong sa ating katawan at sa ibang tao. And yun lang po, no? My name is Mentor Rachel Ann Nase.